Kamusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na mayroong mga nilalang na naninirahan sa ating mundo na sa sobrang kakaiba, maaari na nating ituring na halimaw o hindi normal? Kaya mula sa isdang kasing agresibo at bangis ng isang tigre, hanggang sinilalang na may ngusong parang isang sagwan, ay ito ang 10 pinakadambuhalang halimaw na nadiskubre sa ilog. Kaya kung handa ka nang makilala ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Goliath Tigerfish. Ang unang nilalang na pag-uusapan natin sa videong ito ay ang kakaiba at nakakakilabot na isda na naninirahan sa ilog ng Africa, na kung tawagin ay Goliath Tigerfish, na hindi lamang kilala dahil sa dambuhalang sukat nito na umaabot sa 1.5 metro, kundi pati na rin ang kanilang bibig na napupuno ng 32 matatalim na mga pangil, na sinasabing kasing talim at haba raw ng mga kutsilyo, na nagpapakita lamang kung bakit hindi mo gugusto yung kalabanin ng hayop na ito. Agresibo rin ang paraan ng pamumuhay ng mga Goliath Tigerfish, kung saan madalas nilang inaatake ang kahit na ano o sinong minalas na nakapasok sa kanilang teritoryo. Nasa kasamang palad ay siyang naging rason na raw para magkaroon ng ilang mga kaso na nagsasabing nakapatay na ang isdang ito ng mga tao. Number 9, Arapaima gigas. Mula sa Africa ay dumako naman tayo sa ilog ng Amazon, kung saan nating matatagpuan ang kakaibang nilalang na ito na kung tawagin ay Arapaima gigas, na kadalasang itinuturing daw na halimaw ng mga residenteng naninirahan malapit sa ilog, kung saan lumalangoy ang hayop na ito. Sa kadila ng kaya nilang umabot sa sukat na 15 talampakan, na hindi may tatangging halos triple na ng sukat ng marami sa atin, na nagpapakita lamang kung gaano kadali para dito na umatake at kumain ng tao ng buo, kung sakaling gustuhin ng hayop. Dagdag pa sa dambuhalang sukat ng Arapaima gigas, ay meron din silang matigas na mga kaliskis, na hindi raw kayang sirain kahit pa ng ngipin ng mga pirana, kung kaya't pasalamat na lamang daw ang lahat sa atin na hindi sila agresibo. Sa kadila ng kung sakaling ang aatake ang hayop na ito, ay nakakatiyak ako na konti lamang mga isda ang kayang makatalo dito. Number 8, Red-tailed Catfish. Ang isa pang dambuhalang isda na matatagpuan sa ilog ng Amazon ay ang uri ng higanteng hito na ito, na kung tawagin ng mga eksperto ay Red-tailed Catfish, na nakuha ang kanilang pangalan dahil sa pagkakaroon nila ng buntot na mayroong matingkad na pulang kulay, na siyang dahilan daw kung bakit madali lamang silang nakikita kahit pa sa ilalim ng tubig. Sinasabing umaabot sa 5 talampakan ng sukat ng pangangatawan ng uri ng hito na ito, at dahil sa meron silang kapabilidad na kainin ang kahit na anong nilalang na nagawang magkasya sa kanilang dambuhalang bunganga, ay makikita na lamang natin kung gaano kadami ang kanilang kayang kainin, dulot na meron silang dambuhalang sukat na siya ring nagdudulot para madami din silang posibleng makain at mapasok sa kanilang bunganga. Number 7, Mekong Giant Catfish. Ang Mekong Giant Catfish ay isa pang dambuhalang uri ng higanting hito, na makikita sa kanyang pangalan ay tanging matatagpuan lamang sa ilog ng Mekong sa Asia, na siyang dahilan raw kung bakit kakaunti lamang na mga tao at kahit pa mga eksperto ang may kilala sa nilalang na ito, kung kaya't hindi nga nila alam na ang hitong ito ang kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinakamalaking freshwater fish sa mundo. Napasalamat na lamang daw tayo na hindi sila agresibo, dulot na sa sukat nila na kayang umabot sa 3 metro ay hindi nakatakataka pang isipin na kaya nilang umatake ng mga tao na maaaring makapagdulot pa sa ilan sa atin ng matinding peligro. Number 6, European Whales Catfish. Kung kanina ay napag-usapan natin ang iba't ibang uri ng higanting mga hito mula sa Amazon at Asia, ay dumako naman tayo sa parteng ito ng kontinente ng Europa, kung saan makikita ang isang kakaiba ngunit sadyang nakakagulat na isda na kung tawagin ng mga tao na European Whales Catfish, na sikat dahil sa kanilang kapabilidad na magkaroon ng sukat na kayang umabot sa halos 10 talampakan, na dinagdagan pa ng kanilang pagiging agresibo at pagkakaroon ng kapabilidad na kumain ng isang buong tao, na mabilis namang itinanggi ng mga eksperto, dulot na kahit padambuhala ang sukat ng mga European Whales Catfish ay hindi naman nila tayo kayang kainin ng buo. Pero ayon sa mga eksperto ay sapat naman ang sukat at pag-uugali ng isda na ito para malagay tayo sa peligro.
Number 5, alligator gar. Kung isda lang naman ang ating pag-uusapan na kayang magdulot ng peligro at panganib sa mga taong minalas na lumapit dito, ay paniguradong kakaunti lamang ang kayang tumalo sa isdang ito. Na kung tawagin ng publiko ay alligator gar, na latang nakuha ang kanilang pangalan dahil sa kanilang itsura, kung saan tila ba kinabitan ng ulo ng buwaya ang katawan ng isda, na sinasabing perpektong description daw para sa itsura ng hayop na ito. Ang mga alligator gar ay sinasabing kaya raw umabot sa sukat na 10 talampakan, at dahil sa meron silang bunganga na napupuno ng maliliit at maninipis ngunit sadyang matatalim ng mga ngipin, ay makikita na lamang kung paano sila naging kabilang sa isa sa pinakakinatatakutang nilalang sa Amerika, na hanggang ngayon ay kakaunti lamang daw ang kayang tumalo o miski pumatay. Number 4, Gunch catfish. Balikan naman natin ang usapin patungkol sa mga hito, kung saan ang isa sa pinakakatakutan mong hito sa buong mundo ay ang hitong ito na kung tawagin ng mga eksperto ay Gunch catfish na naninirahan sa katubigan ng Asya. Ngunit kahit na alam mo pa kung saan nakatira ang mga isdang ito, ay nakakasigurado ko na hirap mong makikita ang hito na ito. Dulot na eksperto ang uri ng isda na ito sa pagbabalat kayo, na siyang ginagamit daw nila para hindi sila mapansin ang kanilang planong gawing biktima. Sinasabing umaabot sa 6 na talampakan ng sukat ng pangangatawan ng nilalang na ito, na kahit padambuhala na para sa marami sa atin, ay madali pa rin nilang natatago ang kanilang katawan, na siya rin daw dahilan kung bakit kakaunti pa lamang ang mga taong nakakakita sa isdang ito. Number 3, beluga sturgeon. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isda mula sa Antarctica na kasing laki at tibay ng isang kotse? Ang isda nito ay ang tinatawag na beluga sturgeon, na tila ba itinuturing na armor o protection ng kanilang makakapal na mga kaliskis. Kung kaya't kahit pa ang malamig na temperatura sa tubig ng lugar kung saan sila nakatira ay hindi nagiging problema para sa kanila. Umaabot sa 20 talampakan ng sukat ng isda na ito, na kahit padambuhala na para sa atin, ay dapat mo raw malaman na madalang lamang makakita ng beluga sturgeon. Dulot na ang kanilang puting kulay ay madali raw na nakakapagbalat kayo sa mayelong katubigan ng Antarctica, kung kaya't kahit pahigante at halimaw na kung ituring ang uri ng nilalang na ito, ay sadyang kakaunti pa lamang daw na mga tao ang nakakagawang makakita sa kanila ng buo. Number 2, bull shark. Alam mo ba na mayroong isang uri ng pating na kayang manirahan kahit pa sa ating mga ilog? Ang lahi ng pating na ito ay ang mga bull sharks, na kilala sa pagkakaroon nila ng maskuladong pangangatawan, na matapos dagdagan pa ng pagkakaroon nila ng sukat na kayang umabot sa 11 talampakan, ay makikita na lamang kung gaano kadali para sa hayop na ito na talunin ng kahit na sino o anong sumubok na pumasok sa kanilang teritoryo. Kilala rin ang mga bull shark sa kanilang pagiging likas na agresibo, at dahil sa kaya nilang manirahan mapatubig, alat man yan o tubig tabang, ay hindi na may tatanggi pa kung bakit itinuturing sila na lahi ng pating na pinakaposibleng makaatake ng tao. Dulot na pwede natin silang makasalubong kahit sa pagtatampisaw lamang natin sa mga lawa o ilog. Number 1, Chinese paddlefish. Ang huling nilalang na pag-uusapan natin sa videong ito ay ang nilalang na ito mula sa bansang China, na kung tawagin ng mga eksperto ay Chinese paddlefish, na nakuha ang kanilang pangalan dahil sa pagkakaroon nila ng kakaibang uso na parang isang sagwan, na hindi may tatangging naging dahilan para maging kakaiba ang itsura ng hayop na ito kumpara sa ibang mga isda na maaaring magdulot para katakutan sila. Sa kasamang palad ay kakaunti na lamang ang nakakakilala sa kakaibang isda na ito, sa kadila ng kasalukuyan na siyang itinuturing na extinct. Dulot na ang huling kita sa lahi ng isda na ito sa ating kalikasan ay noon pang 2003, kung saan hanggang sa kasalukuyan ay pinagdedebatihan kung totoo nga bang ubos na ang populasyon ng kakaibang hayop na ito kung sakaling nagtatago lamang sila sa mga mata ng mga tao. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa videong ito. Hindi na talaga natin may tatanggi pa na sa planetang ating ginagalawan
ay sadyang maraming mga kakaibang nilalang ang maaari nating matagpuan kung saan ang ilan pa sa mga ito ay sobrang nakakatakot at nakapangingilabot kung kaya't pwede na natin silang ituring na mga halimaw na posible pang maglagay sa atin sa kapahamakan. Kaya para sa'yo, alin sa mga nilalang na ito ang sa tingin mong pinaka nakakatakot sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.